nakakagalit mga kababayan at talagang hindi katanggap-tanggap na nakita po natin. Actually, kagabi ko pa 'to nakita kaso nga lang late na para i-live siya. Kagabi ano po, kaya ngayon pag-uusapan natin etong pagpapaulan daw ng pera ng isang gobernador diyan po sa Samar. So ngayon sabi po dito, marangyang pamumuhay ng ilang opisyal kaugnay ng flood control project pinuna ng publiko. So bakit daw? Bakit daw pinuna etong gobernador ng Samar? So ngayon ito i-play po natin. Umani ng batikos ang viral video ni Samar Governor Shari Antan na sumasayaw habang pinapaulanan ng pera. Kasabay nito lumutang pa ang iba't ibang resibo ng umano'y marangyang pamumuhay ng mga opisyal na inuugnay sa maanumalyang flood control projects. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Kasabay ng pagputok sa umano'y mga anomalya sa iba't ibang flood control projects sa bansa, ang paglutang ng mga pangalang idinadawit sa kontrobersya. Kabilang dito ang DPWH First District Engineer sa Bulacan, sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Si Alcantara ay former district engineer ng ahensya, habang humalili naman sa kanya ang bagong talaga na si Hernandez. Napabalitang na-relieve at naka-floating status ngayon ang dalawa matapos ang investigasyon sa ghost project sa lalawigan na matatagpuan lang daw sa distritong hawak nila. Ngayon, nasa hot seat ang dalawa dahil usap-usapan sa social media ang tila maluhong pamumuhay nila kahit nasa salary grade 19 to 25 lang daw ang usual na sahod ng isang district engineer. Sa isang larawan, makikitang suot ni Hernandez ang isang Louis Vuitton quilted button-up shirt. Biruin nyo kung gaano mga kababayang kakurap etong mga ito. Biruin nyo yung damit nagkakahalaga ng 96,700. Ganyan po sila mga kababayan. Pumera sa DPWH. Ngayon ituloy pa natin. Na nagkakahalagang 96,700 pesos. Nakitaan din siyang suot ang isang Audemars Piguet wristwatch na nasa mahigit 2 million pesos ang halaga. Si Alcantara naman nahuli sa isang larawan na suot ang isang Louis Vuitton Rivoli sneaker na nasa $1,258 ang presyo. May isang larawan din siya na suot niya ang isang Patek Philippe Nautilus watch worth 11 million pesos. Grabe, Pero no? hindi lang ang mga engineer ang kino-call out ngayon sa social media. Kasama na rin ang mga contractor at local officials na hindi nakaligtas sa pamumuna ng publiko. Isang video ni Samar Governor Shari Antan ang kumakalat ngayon sa social media kung saan makikita nagsasayaw siya habang pinapaulanan ng pera. Nakunan umano ang nasabing video. Alam nyo ba mga kababayan yung sinasabi ng mga kababayan natin dyan sa Samar? Pag daw pumunta ka ng Samar, mga kababayan, may mga madadaanan ka daw dyan na mga kalsadang ayaw mo na daanan kasi sobrang lubak-lubak nga. Tapos makikita nila na yung kanilang gobernador, ganito yung pinaggagawa. Pero yun kung gaano katindi, sumasayaw habang pinapaulan na ng pera, samantalang yung mga kababayan niya dyan po sa Samar, sumasayaw dahil sobrang lubak-lubak ng mga daan. Di ba kayo nahihiya sa mga taong naglukluk sa inyo? Di ba? Pero inyo mga kababayan kung gaano katitindi itong mga to, kahit pasabihin ninyo na tradisyon yan, hindi dapat ganyan mga kababayan. Bakit? Kasi alam naman po natin na napakainit ngayon ng usapin patungkol po sa maanumalyang korupsyon dyan po mga kababayan sa mga flood control project. At ngayon, marami sa mga kababayan Pilipino po natin ang hindi talaga gugustuhin na suportahan yung mga ganitong klase ng gawain na nakikita nila na ganito pala yung pamumuhay ni Gobernador pero yung lugar namin hindi man lang maayos-ayos. Yung mga sasakyan sumasayaw sa kalsada dahil sa sobrang lubak ng mga daan. Anong ginagawa ng mga LGU nyo dyan? Anong ginagawa ng mga gobernador nyo dyan? Diba? Kaya naman pala malulubak yung daan dyan sa Samar kasi ganyan pala yung mga pinaggagawa. Ano po ngayon? Tuloy pa natin. Isang event sa Samar Convention Center nitong Sabado na dinaluhan din ng iba pang local officials. Pinuna ito ng maraming netizen at tinawag pang flood control gala. Binigyang diin ng isa, wala ito sa lugar dahil napakaraming substandard na sabi nga dito ng mga nag-comment, basahin natin Yan, tapos mga project sa structure, mga substandard, ang daming naghihirap na mga kababayan natin. Flood control gala, yan yung sabi dito.
ganyan na kagaling maglustay ng pera ng bayan. Mahiya naman kayo. Galing sa flood control yan, mga pera nila. Yan yung sabi dito. proyekto sa lugar at naghihirap na ang mga kababayan. Ba? Pero giit ni Tan, tradisyon lang daw nila ito sa probinsya. Nako. Sa text message sa Billionario News Channel, pinaliwanag ng gobernador na napupunta rin daw ang pera sa simbahan at mga barangay project. Kaya nakakalungkot anya ang pagtuligsa ng ilan sa kanilang tradisyon. Kabilang si Tan sa ruling political clan ng probinsya na ngayon ay nauugnay sa ilang mga proyekto ng JFR Construction Incorporated. Yan o. Nakapagtala ito Diba? ng 18 flood control contracts worth 856 million mula 2020 Eto kasi ang hindi naisip ni Gobernadora. Biruin nyo, naiugnay na nga kayo dun sa mga contractors dyan po sa inyong lalawigan. Tapos nagawa nyo pa mag-celebrate at gawin yung tradisyon ninyo na kung saan hindi po, kung ikaw ay normal na mamamayang Pilipino, lalo na kung taga-Samar ka, hindi ka matutuwang panoorin yung ganun eh. Kasi biruin nyo marami tayong kababayang Pilipino na naghihirap dyan sa Samar dahil nga mga kababayan, lubak-lubak yung mga daan. Yan po ay nakakaapekto sa normal na pamumuhay ng mga kababayang Pilipino po natin, lalo na kung papasok sila ng trabaho or pagbalik nila ng kanilang tahanan. Dagdag perwisyo po sa kanila yung malulubak na daan dyan. So paano yung nagagawa na magpakaligaya habang yung mga kababayan natin dyan sa Samar hirap na hirap ang pamumuhay dahil araw-araw dumadaan dyan sa mga malulubak na daan dyan po sa Samar. Kayo pa naman ang gobernadora dyan. Diba? Ina ng lalawigan ng Samar. Anyway, ituloy pa natin. 22 hanggang 2024 ayon sa sumbong sa Pangulo Portal. Isa naman ang Eastern Visayas sa mga flood-prone areas sa bansa, kaya base rin sa sumbong sa Pangulo website, hindi bababa sa 100 ang recorded flood control projects sa rehiyon. Marami sa mga ito, lalo na sa Leyte, SunWest ang contractor. Isa ang SunWest sa top 15 contractors na nakakuha ng pinakamaraming flood control projects sa bansa. Ang co-founder nito, si Ako Bicol Portales Representative Zaldico. Kaya usap-usapan na rin ngayon ang umano'y lavish lifestyle ng mga kapamilya nito. Sa Instagram ng kanyang pamangkin na si Claudine Co, makikita ang travels at vlogs ng dalaga sa iba't ibang bansa. Kita rin sa isang TikTok video na galing sa vlog ni Claudine ang pagsakay ng kanyang pamilya sa isang private plane. Bukod pa sa SunWest, hawak din ng pamilya Co ang isang aircraft leasing business at nakapagtala rin sila ng 5 billion peso capital. Biruin nyo, no? Pagmamayari naman ng kapatid ni Zaldi Co na si Christopher Co ang High Tone Construction and Development Corporation. Nakasama rin sa top 15 contractors na isiniwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Grabe ang ginawa ng mga itong pagpapayaman, mga kababayan, sa totoo lang. Kasi biruin nyo, habang naghihirap ang taong bayan, tuwing magkakaroon ng matinding sakuna dito po sa ating bansa, sila pasarap buhay lang habang kinukurap ang pera ng mamamayang Pilipino. Kaya nga sa totoo lang, sana pag dumarating yung eleksyon, pumili na kayo ng maayos at tamang kandidato. Alam nyo, once in a lifetime lang, naaallokin kayo ng mga yan ng pera. Pag nanalo yung mga yan, hindi na kayo kilala. Kaya nga dapat, kung kayo ay inaalok ng mga vote buying, tanggapin nyo yung pera, pero iba yung iboto ninyo. Ang iboto ninyo, yung mga tao na talagang karapat dapat sa kanilang posisyon. Kasi nga, sa totoo lang, kawawa ang mamamayang Pilipino tuwing nagduluklo kayo ng taong hindi naman karapat dapat sa kanilang pwesto. So ngayon, kung makikita ninyo mga kababayan, habang malubak ang daan dyan sa Samar at nagpapasarap ng buhay, yung mga gobernador dyan at yung iba pa, makikita nyo naman, dito naman po sa lugar ng Cavite, yung mga flood control project dito po sa may Cavite, mga kababayan, hirap na po sa pondo. Kahit pakatuwang ang Japan para ayusin at patibayin yung mga flood control project. So ngayon ito, i-play po natin. Habang umaapaw sa budget ang mga flood control project, ang isa pang proyekto na napapakinabangan sa Cavite, kapos naman sa pondo. Ito partida, katulong na po ang Japan, pero kinakapos sa pondo, mga kababayan, yung budget na nagkakahalaga ng 10 billion. Ano po yung mga flood control project? Kasi kung titingnan ninyo, napakaganda ng proyekto nila dito. Kasi masusolusyonan po talaga yung pagbaha dyan po sa lalawigan
ng Cavite, mga kababayan. So ngayon ituloy pa natin. Ito exclusive agenda report ni Joash Malimban. We are also challenging Congress to have a committee for stakeholders. Doon namin kailangan yung presence ng Congress sa ground if there are some social issues. Yan ang hamon ni DPWH Undersecretary Emil Sadain sa mga kongresista sa gitna ng kontrobersya ng mga maanumalyang flood control project. Si Yusek Sadain ang namumuno sa Unified Project Management Office ng DPWH. Ito ang opisina na humahawak ng mga flagship o high-impact projects ng pamahalaan pagdating sa infrastruktura. Ayon kay Yusek Sadain, hindi dumadaan sa kamay ng mga congressman o district engineers ang kanilang mga proyekto. Madalas kasi, katuwang ng DPWH sa mga proyektong ito ang ilang foreign companies. Eksklusibong ipinasilip ni Yusek Sadain sa Billionaire News Channel ang isa sa mga proyektong nasa ilalim ng UPMO, ang Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project. Isang proyektong decade in the making, katuwang ang Japan International Cooperation Agency o JICA. Along with the financial support, the Japanese government provides technical support. That is Japanese consultant. Eto mga kababayan taga-Japan po ito, talagang expert po ito pagdating sa flood control, mga kababayan. Kaso nga lang ang problema, yung proyekto nila dyan sa Cavite kinukulang na po sa pondo. Alam nyo, sayang lang kasi dahil saglip na itinotodo yung mga pondo dito po sa mga flood control, ang nangyayari, nakukuha at nakukurap nung ibang mga kurap na mga public official. Katulad na lang, mga kababayan, nung ibang mga kongresista o senator na sangkot dito po sa maanumalya na mga flood control project. So kung ganito lang sana, mga kababayan, hinahayaan nila na yung DPWH ang magtrabaho, katuwang yung mga foreign yung mga katulad dito mga taga-Japan, mga kababayan, siguro magaganda yung mga flood control po natin. Katuwang ito mga foreign company. So ngayon kung titingnan nyo, ito maganda yung proyekto nila, kaso ang problema, kulang naman sa pondo. So paano matatapos yan? Diba? So ngayon ituloy pa natin. Is now undertaking the construction supervision. Yes. And also, Japanese contractor is undertaking the project implementation. Binubuo ito ng 5 contract packages na nagkakahalaga ng halos 10 billion pesos at inaasahang matatapos ngayong 2028. Ang proyektong ito, long-term solution daw para sa baha sa low-lying areas ng Cavite. Partikular na sa mga bayan ng Noveleta, General Trias, Rosario, Kawit at Imus. Ang main component ng project, pagbuo ng isang diversion channel na babagtas sa mga bayan patungong Manila Bay. Madalas kasing sanhi ng baha sa mga lugar na ito ang pag-overflow ng Ilang-Ilang at Imus Rivers tuwing bumubuhos ang matinding pag-ulan. Yung baha po sa amin, hindi lang simpleng baha, may ano po ito may puwersa, may current kasi yung tubig ko galing sa upland area, rumaragas po yan eh. So kaya niyang sirain yung mga bakod, kaya niyang pataubin yung mga sasakyan. Tapos na ang first part ng proyektong ito noong 2024, ang 2 retarding basins sa General Trias na una nang naging effective na flood mitigation sa bayan ng Noveleta noong panahon ng habagat. Nakita po natin na bumagal nga po pagdating ng 4.55 hanggang 5.5, bumabagal na po yung pagtaas ng ilog natin dahil pupunta na po siya. Yes, tama ka Kuya Malyari. JICA ang kasama ng government, Jake Magdos Idol. Yes. Foreign company nga. Diba taga-Japan? At yung mga gumagawa dito, mga expert, na talagang masasabi natin, expert sila sa mga flood control project. So ngayon, ang problema nga lang dito, kinukulang sa pondo. Ano po kasi yung proyekto na flood control project na magsasalba sana sa buhay ng marami sa kababayang Pilipino po natin, dyan sa Japan, nagkakahalaga ng 10 billion. Kaso nga lang ang problema, kinukulang na sa pondo. Sa 2 retarding basin natin. Sumama ang news team sa ginawang inspection ni Yusek Sadain sa status ng proyekto. 30% complete pa lang ang proyekto pero up to standard ang gamit ng mga materyales at plano. In the market now, masyado pong lumalabas yung maraming mga proliferation of these sheet piles called the cold form. Mas mura, but in terms of the section modulus and flexibility, mas madali po itong mayupi. That's why marami po tayo nakikita mga nagpe-fail. But for the ODA flood control projects, the foreign seasoned projects, we always use and we always recommend the hot rolled sheet pile. Kwento pa ng DPWH, kahit konting pagbabago o pagsaliwa sa master plan, kino-call out agad sila ng Japanese counterpart sa JICA. Bukod sa pagbubuo ng diversion channel, kasama rin dun sa Cavite Industrial Area of Flood Risk Management ay yung improvement of Ilang-Ilang River. Kasama na dyan, kung makikita dito sa aking likuran, ay yung pagtatanggal ng mga existing revetment projects at pagpapalit ng mga mas bago at mas matibay na river wall. Sa kasalukuyan, tila problema sa budget. Yung mga tinitira nila, mga kababayan ngayon dito, yung mga dating flood control project na nagawa na, pero dahil nga nasira na, bumagsak na,
nagato agad yung proyekto, dinadaanan na yon ng kanilang proyekto, mga kababayan. Kasi alam nyo, sa totoo lang, yung mga foreign construction company, katulad ditong JICA, mga kababayan, na katuwang ng DPWH dito sa Cavite, yung proyekto ng flood control dyan, mas tiwala tayo magagawa ng maayos yan. Bakit? Dahil alam naman po natin yung mga proyekto doon sa Japan, talagang napakagaganda at napakatitibay. At ang maganda pa sa Japan, mga kababayan, kung titingnan nyo, kapag ginawa ngayong gabi yung kalsada, bukas tapos na. Yun yung maganda. Kasi nga, sa totoo lang, napapaglaanan nila ng pondo at hindi gaanong nakukurap yung pondo na nakalaan para sa mga flood control project, sa mga kalsada, dyan po sa Japan. So sana ma-i-apply yung ginagawa sa Japan dito po sa ating bansa, dahil kapag ka na-i-apply dito, mas magiging maganda, mga kababayan, yung mga flood control natin at yung mga kalsada po natin. Budget ang pinakamalaking hamon sa UPMO ng DPWH para matapos on time ang programa. Una na kasing nasuspindi ang construction nito matapos silang paglaanan ng zero budget sa Kongreso noong 2024. Grabe, no? Noong 2022 naman, wala pang 1% sa mahigit 785 billion peso total budget ng DPWH ang nakalaan para sa kanilang opisina. Ganito rin ang kaso noong 2023 at 2% ngayong 2025. Panawagan ni Yusek Sadain, pabor siya na may mapanagot sa mga maanumalyang flood control projects. Pero aniya, sana ay makita ng Kongreso ang effectiveness ng flagship projects na less prone umano sa korupsyon. Maybe kung pwedeng kasuhan, kung talaga nagkasala, they can even put that in jail. Pero maybe Congress should leave us in the determinations of these projects. No? Once we have some study, wag nilang baguhin. Once we have a very specific program sa mamalakiang projects, wag nilang palitan ng iba. Because flagship projects has to be given a more important focus on budgeting. Hindi lang po ito sa flood control. Sa kasalukuyan, naghahanda na ang DPWH UPMO at ang JICA sa inauguration ng relocation site para sa informal settlers na naapektuhan ng kanilang proyekto. Bubuksan ng nasa mahigit 80 housing units sa bayan ng Noveleta sa Setyembre at sisimulan ng official relocation sa Oktubre. Handa na rin daw sa master plan ng mga kalsadang masasagasaan ng proyekto. At kasama na sa kontrata ang construction ng 20 tulay para rito. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. O ayan, maliwanag, mga kababayan, ha. Kung titingnan ninyo, ito palang mga ginagawa dyan sa parting Cavite na mga flood control, katuwang pala yung foreign company, construction, mga kababayan, katulad nitong Japan. At tayo, tiwala naman tayo na magiging matibay yan. Dahil nga, unang-una, paglaanan lang ng pondo, wag lang pakialaman ng mga kongresista, magiging maayos sa totoo lang yung mga flood control project po natin. Pero, the more na pinapakailaman po yan ng mga kongresista at mga senator, wala pong mangyayari na pagbabago dyan po sa mga proyekto po natin, especially sa mga flood control at mga kalsada na ginagawa dito po sa ating bansa. Kasi biruin nyo, the more na napapakailaman nila ang nangyayari, kakagawa pa lang nung kalsada, wala pang 2 taon, wala pang 3 taon, babakbakin na naman, gagawin na naman. So paulit-ulit lang na ginagastusan, mga kababayan, yung kalsada, wala namang nangyayari. Pagkalipas ng 3 taon, babakbakin uli, gagawin uli, pagkagawa, pagkalipas ulit ng 3 taon, re-repairin uli. So ang kailangan po natin dito, yung pang long term. Ibig sabihin, katulad nung tulay ng San Juanico Bridge na kung saan, panahon pa ng magulang ni PBBM, hanggang ngayon ginagamit pa rin ng mga kababayan Pilipino po natin. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo, hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin.